Hello, good afternoon mga bossing. Another day, another kwentuhan, burautan sessions with Boss Dada TV. Ano muna tayo mga partner? Tayo ay medyo magre-relax lang ng konti dahil tayo ay nasa ibang bansa ngayon at tayo ay merong nabigyan ng opportunity for a speaking engagement in behalf of our candidate, Pastor Apollo Kibuloy. We will be meeting with the Filipino community here in Malaysia para yung plataforma ni Pastor Apollo Kibuloy ay ating mailatag sa kanila. Oo. Pero before that, nako po mga boss, may mga matitindi pong nangyayari dito sa ating sa ating bayang Pilipinas dahil kagabi nung kami ay nasa airport, merong isang cryptic na message ang ating nakuha or nakita sa social media sa page ni June Abiles. Si June Abiles ang isa po sa mga lead convener ng Maisog dyan sa Cebu. So ngayon kasi mga boss, si Pangulong Duterte ay a-attend dyan. Kahapon, sila po ay nagkaroon ng meeting and sila po ni Ibi Hogalbot, sampu ng ilang mga matatapang dyan sa Cebu, ang nagbuo or nagpatibay ng grupo ng Hakbang ng Maisog dyan sa Cebu. Kasi alam naman natin na noong ang Hakbang ng Maisog sa Cebu ay nagsimula, which was last year, if I'm not mistaken, March yan. Yan yung pangalawang Maisog, Hakbang ng Maisog event. Nung unang-una was, yung kick-off was in Davao, was held in Davao, tapos yung pangalawa sa Cebu. And after noong Hakbang ng Maisog sa Cebu, yung mayor ng Cebu na si Mayor Rama ay bigla na lang dinisqualify. So, ganon katindi ang politika ngayon sa bayan natin. Kaya talaga namang medyo talagang nakaka-pressure, hindi ba? So, alam din naman natin na just recently, etong si June Abiles, 10 ng mga matatapang na mga vloggers na ipinatawag diyan sa Congress ay nag-file din ng TRO diyan sa Supreme Court dahil nga yung hearing na kinakandak sa Kongreso para sa amin ay unconstitutional. Para sa amin ay pamumulitika lang, panggigipit, at pipigilan lang yung ating malayang pagpapahayag. So, nakikita nila, namomonitor kasi nila yung team ng mga vloggers na yan, and ang pinalalabas kasi nila, itong mga vloggers na ito ay funded ng Pogo, funded ng drug lord, kaya ito na nagsisinimula na ngayon dahil sa propaganda nila na mga funded daw kami ng mga Pogo and funded ng mga drug lords, nagsisimula na yung harassment. So parang meron ng reason dahil nga doon sa pronouncement. Kaya sabi ko nga sa inyo, napakadelikado nung pronouncement na yan ni Congressman Barbers at ni Dan Fernandez. Yung kami ay pinupondohan ng mga kriminal. Dahil magkakaroon na ngayon ng reason or bibigyan na nila ng reason yung mga police and yung iba pang mga kalaban natin para iharas tayo. So kagabi nalaman natin na itong si June Abiles ay pinuntahan sa kanyang tahanan ng mga pulis. Ang sinabi niya is 12:30 ng madaling araw, merong maraming pulis Maynila ang tumungo sa kanyang tahanan para mag-serve ng warrant at ng warrant to seize yung kanyang mga gadgets. I am not sure if he was arrested, pero pinilit kunin yung kanyang mga gadgets. Cellphones, laptops, and all. And humihiling siya na sana antayin ng mga pulis yung kanyang abogado para malaman kung nasa batas pa ba yung ginagawa
Pero hindi ko na nasundan whether kinuha na yung kanyang mga gadgets at umalis na. So, ano din to? Kasi nga ang kaso is ano tawag dito, yung dahil lang kukunin ko yung yung eksaktong hindi siya yung cyber libel eh. Ito din yung sinampang kaso kay Pangulong Duterte, itong unlawful utterances. So dahil doon sa cybercrime na unlawful utterances, nagkaroon sila ng warrant para makuha yung mga ari-arian, tong mga gadgets ni John Abilis. Hindi ko lang kasi maintindihan talaga itong unlawful utterances. Kasi when you say unlawful utterances, meron kang sinabi na mga kataga na nag-lead to sedition. Nag-lead para ang mga tao ay mag-akla. I am not sure if sa isa sa mga posts ni Abilis that happened. Pero ang alam ko, lahat ng ating mga saloobin, lahat ng ating mga pinopost sa social media, yung mga content natin at mga reaction natin sa mga politiko, that is covered by yung freedom of expression natin. That's as far as I know. Ito yung sa kanya eh. Warrant to search, seize, and examine computer data. Ito yung inano sa kanya. Ito yung in-issue sa kanya. So, kinuha yung kanyang mga gadget, pero hindi ako sure kung inaresto siya. Kasi kanina, meron siyang live at nakapag-live naman siya. Ang gamit niya is yung account ng kanyang misis yata. Pero it seems to me na hindi siya nakakulong. Pero it's a form of harassment na yung gadget mo basta-basta na lang nilang kukunin dahil lang sa mga ganitong gawagawang kaso. Very very tore kasi talaga yung approach. Meron namang ibang araw Pero ginawa nila yung operation kung kailan Biyernes, madaling araw, tapos walang opisina ng Sabado-Linggo. So kung ikaw ay magmo-motion, hindi mo magagawa kaagad. Kasi natatandaan natin nung KOJC, ganyan din ang ginawa niya. Weekend halos yung tirada niya, tapos holiday pa. Kaya ngayon, hindi makapag-motion. Kaya nga nung araw na pwede na mag-motion, naglabas naman ang desisyon ng korte doon sa motion, nilator yun, pero hindi naman niya sinunod. Di ba? So, yun ang problema natin Ang problema kasi natin, yung alagad ng batas na dapat sumusunod sa batas at nagpapatupad ng batas, sila yung kauna-unahang lumalabag sa batas na ginagamit yung kanilang mga kapangyarihan para gipitin yung mga kalaban nila or yung mga tao na sumisita sa kanila, which is, yun talaga yung mali. Kauna-unahan ito sa history ng mga opisyal ng PNP, yung ganitong klase ng paglabag. And feeling ko naman, hindi naman magkakaroon ng ganitong klaseng paglabag kung wala namang utos sa nakakataas Kung hindi naman inutusan yan ng kung sino man dyan sa taas, sigurado ako hindi gagawin ito ni General Torre. Because I believe General Torre is a good person. Naniniwala pa rin ako na mayroon pa rin good sa kanyang sa kanyang pagkatao Kasi nakikita naman natin na ginagawa niya lang yung mga bagay-bagay dahil talaga may inaalok sa kanya, either position, either pwede siya maging PNP chief in the future. Kasi kung makikita mo si Marbil was extended for 4 months. Retired na sana yung tao was extended for another 4 months. Si General Torre will also reach the retirement age this year. 'Di ba? So imagine, bigla kasi siyang ulit lumabas. Bigla siya nagsampa-sampa ng kaso kay Pangulong Duterte, bigla siya nag-i-statement ngayon, bigla siya nagsampa ng kaso sa mga tumitira sa gobyerno, doon sa mga sumisita sa mga congressman, doon sa sumisita kay Marcos at sa asawa niya.
bigla siyang nagsampa-sampa ng mga kaso. Kasi hindi ako naniniwala na dahil lang ibinalita mo na na-ospital ako, ano na ako, maiinis na ako para sampahan kita ng kaso. I don't think si Torre is ganon. Kasi naniniwala ako kay General Torre noong sinabi niya, kauna-unahan na I am not inclined to press charges against those people who are saying bad things against me. Kasi sa itim ng balat ko na to at sa kapal ng balat ko na to, hindi na ako tinatablan ng mga ganyang ng mga ganyang negatibong pang-aasar. Sinabi niya 'yon eh. Sinabi niya 'yon noong nagkakasagutan sila ni Baste at sinabi niya rin 'yon noong siya ay nasa Senado in front of us. Kaya nga nagtataka ako, bakit all of a sudden biglang naging super sensitive si Torre tapos kaliwat kanan yung pagsasampa niya ng kaso. Sampa siya ng kaso kanila Banat Bay, sampa siya ng kaso kay Jay Sonsa, ayan nga kay Jun Abines, dahil lang doon sa post na siya ay na-ospital. Well, kung titingnan mo naman kasi yung mga posts na nirereklamo niya, hindi naman malinaw. Ang kay Jun Abines is question mark. Nagtatanong si Jun Abines. Yung kay Jay Sonsa naman, wala namang pinangalanan sa kanyang post. So, dito mo makikita na talagang naghahanap ng mga ikakaso doon sa mga kumikilos. Kumikilos para i-gather yung tao. Kasi ito, merong ginawang pagkilos sila Abines dyan sa Cebu para ipakita na ang Cebu ay Duterte land. Na ang Cebu ay pro-Duterte. Na ang Cebu ay nakasuporta against sa impeachment ni Duterte, ni VP Sara Duterte. So diyan nagsimula yan. Kahapon lang merong press con and then that same day biglang sinugod na siya at pinagkukuha na. Ngayon, ang isang problema niya, yung kanyang mga bank accounts, yung mga kanyang sa cellphone niya, yung mga mobile online banking niya ay hindi man lang daw siya pinayagan na i-close ang mga yun. And mind you, si Jun Abines po, hindi po yan bayaran ng Pogo at lalong-lalong hindi po yan bayaran ng mga drug lords. At hindi po siya full-blown vlogger dahil ngayon pa lang po siya nagsisimula. As far as I know, according to him, hindi pa siya monetized both in YouTube and in Facebook. Kasi nga nagsisimula pa lang siya. Kaya nga kung makikita mo si Jun Abines at saka si E.B. Hugalbot, ngayon pa lang sila umusbong. Ngayon pa lang sila na-expose sa ganito, na-expose na maglahad ng kanilang saloobin sa social media. Oo, dati nakikinig na daw sila. Katulad din natin, naging fan lang ako until ito na rin yung kinahinatnan ko dahil nga nakikita ko na meron na itong boses ko somewhat merong epekto sa mga kababayan natin. So, ganun din. Bago lang sila. As far as I know, si EB is still starting to grow sa social media, sa Facebook, both in Facebook and in YouTube. And nakikita ko yung mga followings nila, hindi pa ganun kalalaki. Kaya sila yung vulnerable, silang dalawa yung pinaka-vulnerable sa lahat sa amin. Kaya silang dalawa yung inaatake. Silang dalawa yung unang-unang inaatake. Alam naman natin na ang Cebu, ang gobernador ng Cebu, yung kinakalaban nila sa Cebu, si Duc Frasco, alam naman natin na malakas yung mga yan. Kaya siguro, meron na ring hand ang Cebu LGU dyan sa pangaharas na yan. Ito, akin opinion lang Maaring meron na. Kasi nga, nakikita natin si Jun Abines and itong si E.B. Hugalbot ay talagang staunch critic na sila ng mga Frasco dyan sa Cebu. Nakikita natin na talagang makikita mo sa mga posts nila na talagang inaatake nila yung mga Frasco dahil una, pumirma ang Frasco sa impeachment ni VP Sara. Alam naman natin na ang Frasco kaibigan ng mga Duterte yan. Kung hindi ako nagkakamali, yung Frasco na nasa Department of Tourism, spokesperson pa nga yan ni VP Sara dati. Tapos, isa po, itong nanay nila na si Gwen Garcia, sa mga humikayat kay VP Sara na tumakbo bilang Vice President ng Pilipinas.
hindi dapat siya tatakbo bilang sa national eh. Mayor lang sana siya eh. Pero actually sa Cebu, pinuntahan ni Amy Marcos at ni Bongbong Marcos si VP Sara kasama itong si Gwen at doon talaga siya in-entrapment at doon talaga siya kinuyog at pinilit na tumakbo bilang Vice President para maipanalo sila. So alam natin for a fact na itong Garcia na to, Frasco na to, were all allies of the Dutertes. Kaya nga takang-taka tayo bakit biglang nagbago. So doon umiikot yung pagbablog neto ni Ibio Galbot at saka nito ni June Abines. And na-expose na din sila doon sa national problem. Na-expose na din sila doon sa KOJ siege. Nakita ko si June Abines na nagkokomento sa KOJ siege at saka si Ibio Galbot or Galbot na nagkokomento dyan sa KOJ siege. Kasi alam naman natin pare-parehas na mali talaga yon. Alam natin pare-parehas na yan, nangyari na yan sa KOJC, yung 16-day na pananatili ng mga pulis dyan, yun ang epitome ng pang-aabuso ng karapatang pangtao. O yun yung pinakasagad na pang-aabuso ng kapangyarihan ng mga nakaupo sa gobyerno. Mantakin mo ba naman, 16 days, yung warrant of arrest na i-serve mo, hindi para doon, para sa address na Pasig, para sa ibang tao, ang pangalan na hinahanap is hindi nga si Pastor Apollo Kibuloy. Because yung yung alias warrant of arrest na i-serve na ng NBI. So dahil wala ng papel si Torre na ma-serve, dahil na-serve na nga ng NBI yung alias warrant of arrest para kay Pastor Apollo Kibuloy, kumuha siya ng papel na ibang pangalan, ibang address, pero kasama doon sa hinahanap na mga tauhan ni Pastor Apollo Kibuloy at sinerve niya doon sa Davao City. Na winasak nila yung simbahan, ang dami nilang doon, ang dami nilang mga kinumit na crime doon. Meron pa yung mga batang pinasuot ng pulis, mga minero na pinasuot ng pulis na umamin din naman sa Senado na ginawa niya. Yun yung illegal na paghuhukay, paghahanap niya ng heartbeat, at kung ano-ano pa. And the fact that they stayed there for 16 days, talagang maling-mali na talaga yun. Kasi unang-una sa lahat, wala yung mga hinahanap nila doon. And unang araw pa lang, alam na nila na wala doon yung hinahanap nila. Bakit pa sila nagstay doon ng ganong katagal? So, meron silang ibang pakay doon sa lugar na yon. And alam natin na yung pakay talaga nila is yung property. Ako wala na talaga akong ibang maisip kung ano yung pakay nila doon, kundi yung property. Kasi right after silang umalis doon, mga boss, ito si DOJ secretary, nagbibigay pa siya ng mga hint na no, we have to go back there kasi marami pa kaming ire-rescue doon. We have to go back there, marami pa kaming ire-rescue kasi nga it's a crime scene. May ganun pa siyang nalalaman. It defeats yung hindi siya magko-connect. Unang-una sa lahat yung iniisip ni itong si DOJ Secretary ni Mulya, kasi 16 days na nandoon yung mga pulis, 16 days silang nakatira doon, 16 days silang nakakasalamuhan ng mga members ng KOJC, ni isa walang lumapit sa kanila at sinasabi na I'm being held against my will. Tulungan mo ako, isave nyo kami. Walang lumapit sa kanila na gano'n. So, wala na talaga silang reason to go back there kasi nga si Pastor Apollo Kibuloy, sumuko na. So wala na, pero pinipilit pa rin nila na bumalik doon because meron pa silang hindi nakukuha sa KOJC. Ano yun? Gusto talaga nilang makuha dyan, mga boss, yung kingdom. Kasi nga, feeling nila, ginagawa nilang yung pera daw na ninakaw ni Duterte sa gobyerno, doon daw dinala. Anak ng tinapay. Ginagawa na yung kingdom na yun bago pa man maging presidente si Duterte. Yung kingdom na yun, matagal nang ginagawa yun unti-unti dahil nga yung budget doon nanggagaling sa blood, sweat, and tears ng mga members.
kung ano yung funds na nare-raise ng mga members at ng mga businesses nila, yun yung ginagamit nila. Kaya siya tumagal. Kaya siya hindi natapos agad kasi hindi nga sila nangutang para ipangpatayo nun. Ngayon, yung ano na yon, yung kingdom na yon, mga bossing, sa buong Pilipinas, yung kanyang control room, water, yung kanilang water sanitation, salination, or and yung yung kanilang mga generators, yung ano na yon, yung buong building na yon, actually ang mahal doon hindi yung mismong dome. Ang mahal doon yung yung nagbibigay ng lamig doon sa dome, nagbibigay ng tubig doon sa dome, nagbibigay ng power doon sa dome. Yun yung pinakamahal at yung doon, pinaka-powerful doon, at yun talaga yung modern marvel doon. Modern construction marvel, mechanical marvel talaga yung na yon. So, yun yung mga nakita nila. Kaya kung makikita mo nung Siege, kinukuha nila yung mga part numbers and serial numbers, model numbers ng mga machines na nandoon sa loob ng na yon, ng control room na yon. Kasi nga, yun talaga ang target nila, makuha yung kingdom. Kasi nga, yung kingdom na yan, sobrang laki ng potensyal. 75,000 seating capacity. Imagine, 75,000 seating capacity, at hindi ito yung dome na katulad, kasi ako nakarating na ako ng crypto arena, yung kung saan naglalaro ang Lakers, yung dating Staples Center. Nakarating na ako doon. Malulula ka, pataas. Malulula ka. Ito hindi, 75 seating capacity na ganun siya. And mga boss, kayang i-house nito pati mga sasakyan na kahit gaano karaming sasakyan, ang dami nilang, kumbaga napakalaki ng parking area nila. So, napakalaki ng potential nito. Kung matatandaan ninyo, si Taylor Swift, naghahanap siya ng indoor arena na malaking seating capacity para ganapin yung kanyang susunod na concert dito sa Asia, hindi ba? And this is the right venue. This is the right venue, malapit sa airport, tapos sobrang laki ng seating capacity, sobrang advanced, sobrang high-tech, sobrang ganda. Pag nakita nyo yung mga CRs pa lang yan, pag nakita mo yung mga dressing rooms nila, sobrang ganda. Ginawa ito actually para sa mga members ng KOJC. But syempre, since nagre-raise sila ng funds, it's a good source of fund na gawin mong yan, either basketball court or basketball arena, or pwedeng maging ice skating, pwedeng maging concert stadium para sa mga international and local artists. So, napakalaki talaga ng potential na yan, at ayaw nila na matapos yan, at ayun na nga, mag-operate yan. Because if it operates, it's gonna give more funds. Paanohin nito, mas lalo nitong gagawin, i-stabilize yung itong Kingdom of Jesus Christ. Alam mo naman, ayaw nilang kumita ang KOJC para hindi lumaki. Syempre, lumalaki yung kita mo, lumalaki din yung potential mo to have more members. So yan yung mga bagay na kanila talagang iniiwasan. At isa pa, mukhang pera talaga yung mga gustong kumamkam niyan. Sabi ko nga sa inyo, meron ngang bali-balita na meron daw isang tao na lumipad sa ibabaw niyan, at sa sobrang ganda niyan, inangkin niya ng kanya yan. Akin yan, akin yan. Oo, totoong istorya po ito. Kaya po, handa tayo kasi yan po talaga yung susunod na gagawin nila. Babalik po sila dyan, tapos kukurdunan nila ang kingdom na yan, at hindi na po sila aalis, kanila na yan. Ganun ang gagawin nila, aagawin nila. Yung mga bagay na hindi nila kayang gawin, yung mga bagay na hindi nila kayang iproyekto, aagawin nila. Mantakin mo, blood, sweat, and tears ito ng mga members ng KOJC, pero aagawin lang nila ng ganun-ganun. Ganun din ang ginagawa nila dito sa mga vloggers dyan sa Cebu. O kita mo naman, si Abines, hindi ba? O yung gamit niya, siya ang bumili, lahat kanya. Anong nangyari? O dahil lang sa kanyang pagbatikos sa gobyerno, ginawan siya ng kaso, nasa na yung mga gadgets na yon? Nasa otoridad na. Ang masaklap pa nun,
mahahack yung kanyang mga messengers, makukuha nila yung mga mensahe doon na alam ko naman wala namang ibang masamang kamensahe yan si John Abines. At saka makikita nila siguro, titingnan nila doon kung siya ba talaga ay pinupondohan, kung may mga online banking siya siguro doon. Pero mali, ano yun ha, bawal yun. Bawal mong silipin yung ano, basta alam ko, bawal mong silipin yung hindi mo bangko at bawal mong kalkalin yung kanyang bank accounts at yung bank statement makuha mo nang hindi ka pumupunta sa mga proper channels. Kung hindi ka humihiling ng humihiling sa AMLAC at kung hindi ka humihiling sa sa korte ng warrant or dokumento, hindi kasi kailangan po specific eh. Katulad niyan, yung mga gadget na kinuha sa kanya, kailangan specific ano lang ba yung kukunin nilang information doon. Dapat nakalagay yun doon. Hindi lang yung basta, kailangan namin makuha tong gadget na to kasi meron kaming hahanapin. Hindi pa pwedeng ganun. Kailangan specific. Di ba nga, pagka nagsiserve ka ng subpoena, nag-issue ka ng warrant of arrest, hindi ba kailangan specific? Yung address, kung nandito naka-address yung warrant of arrest, dapat dito ka lang. Hindi ka pwedeng pumunta sa iba. Hindi ka pwedeng pumunta sa labas. Kaya nga sinasabi natin na yung pagsiserve ng warrant of arrest ni Torre is mali talaga kasi nga hindi yun doon yung address. Tapos hindi doon yung address, doon siya nag-search, 16 days pa siya nag-stay doon. So, yun yung mga nakikita natin na irregularities talaga doon at pinaninindigan natin na in our own capacity, mali po talaga yun. So, alam mo naman, yun ang masaklap kasi si Torre ngayon, sobrang sensitive, pag sinabihan mong mali, edi demanda ka na niyan. Kaya nga sabi ko nga nagawa niya, kung hindi tayo aalma, kung hindi tayo magagalit, hindi tayo kikilos at hindi natin ipakikita yung ating pagkadismaya, uulitin nila to. Lahat ng mga vloggers na kalaban ng gobyerno, hindi na kailangan ng TRICOM. Kaya na nilang gawin. So parang, hindi kayo may patawag ng TRICOM ha? Dahil may TRO kayo eto, kami ang gagawa, pulis ang gagawa. Yun ang pinakamasaklap. Kaya nga nananawagan ako sa mga kapulisan natin, wag naman kayong magpagamit sa ganito. Kasi kami, bilang mga ordinaryong citizen, ini-exhaust namin lahat ng mga possible legal remedies sa lahat ng mga kinakaharap namin ngayon. Kumbaga, doon kami sa patas, kumbaga lumalaban kami ng patas. Pinapatawag kami, tumakbo kami sa korte. Kasi alam namin na bababuyin lang kami dyan. Huwag naman sana kayong magpagamit. Yung PNP, sana naman huwag kayong magpagamit sa mga superiors ninyo. Although, alam naman namin na susunod kayo at susunod sa mga amo nyo yan eh. Pero sana naman, kapag alam nyong mali na, sana kapag alam nyong umaabuso na, sana naman mag-speak up na tayo. Sana naman, na tayo, sabihan na natin yung mga amo natin, yung mga general natin na, sir, mali po ito. Hindi ako sasama dito. Kasi para sa akin, mali po ito. Kuha na lang kayo ng iba. Malay nyo, yung iba, ganun din. Ay, hindi, ayoko din. Kasi mali ito. Hindi ba? Kasi kung patuloy nyong gagawin yan at magiging ng kaugalian, yung mga ganyang mga gawain ng mga kapulisan natin, pang-aabuso ng mga uniformado, tapos sasabihin nyo, trabaho lang. Alam nyo naman siguro yung tamang trabaho tsaka maling trabaho, hindi ba? Siguro naman, kapag kamali na, wag na nating anuhin. Wag na nating ituloy, or at least man lang, show some resistance. Kasi, you are there to protect and to serve. To serve and protect. Hindi po to serve and protect yung mga general, to serve and protect yung Malacanang, to serve and protect yung Pilipino. Na kailangan, nasa konstitusyon pa yung ginagawa nating mga pagkilos, yung mga ginagawa nating mga bagay-bagay. Kasi kaya nga tayo merong konstitusyon na na fina-follow para yan yung magiging nating guide, magiging nating Bible pagdating sa karapatang pantao. Kaya nga isinulat yan para hindi maabuso Tapos ganito ngayon inaabuso. Hindi ba? Nananawagan talaga tayo sa mababait pang mga pulis na nandiyan dyan na sana make a stand. Sana you talk to your superiors and tell them, sir, this is not why we became policemen. Hindi po kami nagpulis para sa mga ganito. Yang mga vloggers, kaming mga vloggers, sabi ko nga sa inyo mas lalo akong nagiging proud being a vlogger na
no strings attached. Yung wala akong utang na loob kahit kanino. I mean, utang na loob ko sa mga Duterte yung Magandang Pilipinas 6 years ago. Pero wala akong utang na loob sa kahit na kaninong politiko kasi hindi ako pumapayag na bayaran ako. Sobrang delikado na itong sitwasyon namin ngayon. Kasi pwede kang makulong, pwede kang mamatay, pwedeng masira ang buhay mo. Pero kasi, kung hindi namin gagawin, paano na? Eh di na mayagpag yung mali. Kung hindi na kami magsasalita, paano na? Sino nang sisilip sa kabulastugan nila? Sino nang sisilip sa pagpapayaman nila? Sino nang sisilip sa paglustay nila ng pera ng taong bayan? Paano tayo unlad? Paano tayo magkakaroon ng ano? Ito, nandito ako ngayon sa Malaysia, mga bossing. Tingnan ninyo ang ganda ng Malaysia, ha? Tingnan ninyo. Para lang may idea kayo kung ano yung pinaglalaban namin. Ayan o. This is Malaysia. Nandito ako ngayon sa Kuala Lumpur. Nakikita nyo kung gaano kaganda yan? Kung gaano kaganda ang Malaysia? Do you know that 15 years ago, we are more advanced than Malaysia in terms of yung infrastructure? Alam nyo ba na 20 years, 30 years ago, sa buong Southeast Asia, tayo yung isa sa mga tinitingala. Look how beautiful itong Kuala Lumpur, Malaysia. Tingnan nyo yung mga buildings nila, tingnan nyo yung mga structures nila. They have monorails, they have subways, they have, meron silang tren, meron na rin silang bullet train. Imagine. Kaya kami nagsasalita, kaya kami nagagalit sa mga kawatan kasi dapat 10 times nito yung meron na tayo ngayon. 'Di ba? Dapat mas maunlad tayo rito ngayon. Dapat si Google, si Meta, si TikTok, at yung iba pang mga si Apple, lahat ng mga technology type tycoons na yan or technology companies na yan, dapat nasa Pilipinas yan. Yung mga magagaling na hackers, dati nasa Pilipinas yan. Pero ngayon, look at Malaysia. Look at how progressive Malaysia is. And this is just Kuala Lumpur. Napakadami pang parts ng Malaysia na ganito. Sa Pilipinas, ano lang ang meron tayo? BGC and Makati, and that's it. Wala na. Just BGC and Makati CBD, that's it. Yung Ortigas CBD nga hindi na rin umunlad eh. So ito yung pinapangarap natin. Kaya tayo nagrereklamo is because we deserve that. Kuha nyo? The reason why nagrereklamo tayo kasi deserve natin yung mga ganyan. Deserve natin yung mga ganitong infrastructures, ganitong buhay. Pero hindi natin ito makukuha kung mananahimik tayo sa kakorupsyonan dito sa Pilipinas. Kung hahayaan natin na yung pera ng gobyerno mapupunta lang sa bulsa nila, sila lang ang nagkakaroon ng magandang ekonomiya, tapos tayo, puro squatters pa din. Tayo, traffic pa din. Kita mo, look at Kuala Lumpur. This is the center and kita mo, traffic? Wala. They have monorails. Ayun, ang ganda. Ang linis ng ilog nila. Ang ganda ng airport nila. Ang lalaki ng kalsada nila. Meron silang Petronas Tower. Actually, Petronas Tower ang unang mataas na building sa Asia. Pero ngayon, nagpapataasan na. Nagkaroon ng Burj Khalifa, nagkaroon na ng Taipei 101. Dito mismo sa Malaysia, itong Petronas Tower,
pangatlo na lang sa pinakamataas na building sa Malaysia. So imagine, nandoon na sila, nasa pataasan na sila ng building, tayo. Putang ina, ang nirereklamo natin, yung pagnanakaw pa rin sa gobyerno. Ang nirereklamo natin ngayon, budget pa din na ninanakaw ng mga politiko. 'Di ba? Akap, AX, ganun pa rin tayo. Samantalang dito, kakapit bahay lang natin to. 3 hours away lang to sa atin. Tingnan mo kung gaano sila kaprogresibo. Mas matatalino tayo sa mga to. Ang mga artist natin mas magagaling sa mga to. Mas magaling tayo mag-English sa mga ito. Pero tingnan mo, mas dito nag-i-invest yung mga businesses. Why? Kasi seryoso yung gobyerno nila. Kasi nagtutulong-tulong yung gobyerno at saka yung tao, they work hand in hand para mapalago ng ganito yung kanilang yung kanilang ekonomiya, yung kanilang bansa. Mantakin mo, first world country na sila. From a third world country like us. We've been third world country for how many fucking years already? How many centenaryo na tayo? 'Di ba? Nung panahon ng mga ninuno natin, kaano lang natin yung mga yan. Nakikipagpalitan lang sa atin sa yan ng nakikipag-barter lang mga yan sa atin. Look at them now. Nung galing ako ng airport papunta rito, manghang-mangha ako sa istorya ng mga buildings nila. Mantakin mo dito and sa China, mayroon ng istorya yung mga buildings nila, yung mga buildings natin sa Pilipinas. Nga pa din, wala pa din. Wala pa rin tayong masasabing modern marvel. Wala tayong mga ganitong klase ng highways na sanga-sanga. Nakakalungkot. Kaya kami nagsasalita, hindi na para sa sarili namin. Because ako, I feel like I'm accomplished already. Kaya ko na yung sarili ko. Siguro for the next 20 years, okay na ako. Pero paano yung mga anak natin? Paano yung mga apo ninyo? Mga pamangkin ninyo? Paano yung mga susunod na generations? 'Di ba? Hanggang sa henerasyon ba nila, magpapakahirap pa rin silang mag-build ng bansa, samantalang yung ibang mga bansa sa paligid natin, established na. Sobrang delikado nitong ginagawa namin na pagbati ko sa gobyerno. Siguro akala nila salita lang kami ng salita. Hindi kami binabayaran para gawin ito. Sino magbabayad sa amin, mga Duterte? Katulad nga ng sinabi ni Jun Abines, hirap na hirap nga si PRRD na kolekta ng pera or mamasahe nung kanyang contingent papunta ng Cebu. Davao to Cebu na lang yan, dahil wala siyang pera. You can see naman the lifestyle of the Dutertes. May nakita ka ba sa mga yan naka-sports car? May nakita ka ba sa mga yan ng mga naka-helicopter? May sariling eroplano? May nakita ka ba sa mga yan na super-duper mamahaling relo? I mean, mga Rolex, okay lang yan. Pero yung mga nakapatek, nakita mo ba yung mga yan, mga naka-Audemars? Nakita mo ba yan mga Jacobin ko? Nakita mo ba yung mga naka-Richard Mille? Hindi mo makikita yung mga yan na ganun. Kasi hindi sila ganun. They've devoted their political lives beautifying, establishing Mindanao, Davao City. Doon nila inubos. Kaya kita mo ang Davao, ganda-ganda. I mean, it's not as good as this, but better than any other big cities in the Philippines. And it's Davao. Ang gulo-gulo ng Davao before. So, yun yung gusto natin. Kaya natin ginigising yung mga politiko is for them to stop thinking about themselves for once and think about the welfare of the country. Nagkaroon tayo ng isang presidente na nagmahal sa bayang Pilipinas at tinry na iahon ang Pilipinas. Umahon naman, kaya lang nabudol ulit tayo, yun ang pinakamasaklap. Continuity yung kailangan natin. Kaya nga ako, sabi ko nga sa inyo, meron akong opportunity to go out of the country. Halos, ang dami-dami ko ng bansa napuntahan, and lagi, sa tuwing na lang pumupunta ako sa ibang bansa, lagi ako nalulungkot para sa bayan natin because I know that yung potential ng Pilipinas, sobrang taas, sobrang ganda. Napakagagaling ng mga Pilipino. Yung potential talagang nandoon. It's just that, inabuso tayo ng ilang lahi. Japanese, the Spaniards, and the Americans, they abused us. Sinakop nila tayo because tayo yung isa sa mga pinakamagandang bansa sa buong mundo. Kaya nila tayo sinasakop.
Kaya lang ang pinakamasakit nun is nung nakalaya tayo, hindi na tayo nakaalis dun sa mentality na, ako ang nasa posisyon, magpapayaman ako na magpapayaman na magpapayaman na magpapayaman. Sinimulan ng mga Marcos yang ganyan, eh. Oh, tapos ano nangyari, 'di ba? After nila, yung mga kalaban naman nila sa politika yung gano'n, nagpayaman, nagpayaman, nagparami ng nagparami. So, ginahasa ng ginahasa yung bayang Pilipinas for how many decades already? And here we are now, behind Cambodia. And soon enough, itong Burma and itong Timor-Leste, mauungasan na rin tayo. Kaya kailangan na nating gumising, kailangan na nating manggising, 'di ba? Sobrang dami niyo ng pera, kayong mga politiko, baka naman pupuwede. Yung bayang Pilipinas naman. Kasi tignan mo, sino magbabayad sa'min? Sila Duterte? Wala talaga kaming aasahan sa kanila, eh. Si June Abilis nga sinasabihan na bayaran ng Pogo at saka ng mga Duterte. Every time daw na pinagtatanggol niya yung Duterte, sinasabihan daw siyang bayaran. Sabi nga niya, hindi, kahit nga isang beses, hindi ko pa nakikita si Duterte. Ngayon ko pa nga lang siya makikita, putya, ganito pa ginawa sa akin dito sa Cebu, eh. Kahit daw si VP Sara, hindi niya pa nakikita ng personal. Sabi ko nga sa inyo, nagsisimula pa lang itong mga tao na to, eh. Ito nga mga tao na to, when they saw us, nung nag-file kami ng petition sa Supreme Court, talagang as in, tuwan-tuwa sila na nakita kami, pa-picture talaga sila sa amin, eh. Kasi nga, sabi nila, pinapanood ko lang kayo dati, tapos ngayon kasama ko na kayo. Alam mo yun, these people are really humble. These people are really small and nagsisimula pa lang ng mga vloggers. Nagsisimula pa lang silang magpahayag kaya pinuputulan niyo na kaagad sila ng pinuputulan niyo na kaagad sila ng sungay. Malas niyo, maisog yung mga yan, matatapang yung mga hindi hinto yan. So, yun lang din ang masasabi ko. Ang dami ko na naikwento. Naidamay ko pa sa kasi totoo yan yung sa My Kingdom. Sinasabi nila, ang kanilang litanya before was Duterte, Kibuloy, Syndicate. Gano'n, may sindikato daw yung dalawa. Na yung mga ninakaw daw ni Duterte, kaya daw siya simple. Kasi daw, binigay daw niya sa simbahan ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya sila mabilis umunlad. Mga tanga. Bago pa man maging presidente si Duterte, maunlad na po yung Kingdom of Jesus Christ. Madami na po silang mga ari-arian property. Sabi ko nga sa inyo, mas mayaman pa sila sa Pilipinas sa totoo lang. They are a first world country inside a third world Philippines. Ganun po sila. Kaya huwag kayong gumawa ng istorya na mga ganyan kasi alam na natin na pag ito talaga ginawa nyo, kinamkam nyo yung hindi sa inyo, putang na sagad na yan. Yan na talaga yung sagad ng kahayupan ninyo. At sigurado ako talaga na hindi na papayag ang langit, hindi na rin papayag ang tao. Palagay ko, hudyat na talaga yan na magkakaroon na ng magkakaroon na talaga ng, dadanak na talaga ang dugo kapag kayong hindi inyo kinuha nyo. Kasi siguro yung pera ng gobyerno na hindi inyo kinukuha nyo, makakalusot kayo doon kasi kayo nasa posisyon. Pero yung dugot, pawis ng KOJC, kukunin nyo dahil tas gagawa kayo ng mga katarantaduhang propaganda and kaso para lang makuha nyo yung mga properties na yan. I am telling you, hindi na siguro magiging mababait na tupa yang mga taga-Kingdom of Jesus Christ. Palagay ko sila na ay magiging mga leon, magiging na silang mga mabangis na hayop kapag ginawa niyo yan. Kaya sana wag niyo nang piliting gawin, wag niyo nang pangarapin. Mabuti pa, wag kayong magnakaw sa gobyerno para magkaroon din kayo noong mga meron ang KOJC, hindi yung mang-aagaw kayo ng property ng may property. Yun lang para sa akin. Diyan sa na yan. Kasi gagawat na ninyo, yan talaga yung nila dyan. Yan yung linyada nila dyan. Sabi ko sa inyo, may mga binabayaran ng mga vloggers yan. Yan na yung susunod na ipapakalat ng mga vloggers. Tapos, gagamitin na rin yan pwede na yan gamitin ng otoridad para, magkaroon ng KOJ Siege, 3.0. Abangan ninyo yan. Kasi, syempre, sabi ko nga sa inyo, may mga intel naman tayo. And, naman yan, napag-uusapan naman yan noon pa. And matatalino ang mga DDS, eh. Lahat ng mga, lahat ng mga, tawag dito, forecast namin, lahat ng mga hula namin,
hindi naman lahat nagkakatotoo pero karamihan nagkakatotoo, eh. And sa nakikita namin ngayon dun talaga papunta. Sa nakikita natin sa gobyerno ngayon talagang doon papunta yung hindi malabo na gawin nila yun. Kasi unti-unti sumusubok na silang gawin, eh. Kaya lang problema sa mga Pilipino, kahit nagawan mo ng katarantaduhan, kahayupan, mabilis magpatawad, mabilis makalimot, nakalimutan na yata natin yung KOJ Sage, kaya ngayon eto ginagawa na naman sa mga vloggers, tayo yung ginigipit. Tricom, hindi tayo mahawakan ng Tricom kaya ginagamit nila yung mga korte sa mga kaso para patahimikin tayo. Well, hindi ako titigil. Sabi nga ni Jun Abines, hanggang sa huling hininga, mapapatay niyo siguro kami, pero yung aming boses hindi niyo kayang patahimikin. You can always, sabi nga nila, you can always kill the messenger, but not the message. So, laban lang tayo, maging mapagmatsyag tayo, mga kababayan. Maraming salamat sa inyong suporta. Sana magpatuloy po kayong sumuporta, mag-like at mag-share, at sana protektahan natin ang isa't isa mula sa mga mapang-abusong nilalang na ito na ngayon ay naghahari sa bayang Pilipinas. Mabuhay kayong lahat! God bless us all and God bless the Philippines. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong